Amen. Sige po ang lahat po ay sa umagang ito yung maghanda sapagkat tayo nga po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Good morning sa bawat isa. At pwede bang tingnan muna natin yung nasa left and right, ano? Para naman na tayo po ay mas lalong magkaroon ng kagalakan. Amen po ba yan? Amen. Amen. Good morning and of course, tayo po ay nasa series part ng ating pag-aaral. Tama po ba? Last time, we talk about God's favor. Tama? At lahat ay gusto ng favor of God. Tama po ba yan? Of course, yun ang pinakamaganda siguro na bagay na magaganap sa isang buhay ng isang tao, especially sa mga Christians, yung maranasan niya yung favor from the Lord. Amen? In fact, you have already received God's favor this morning. Bakit? Kasi nakatayo ka. Tama ba yan? Naririto ka ngayon. At alam mo bang, sa oras nito, ikay pinagpala na. Amen. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Sapagkat ikay isang pagpapala. Amen. Talaga bang na-bless ka sa katabi mo? O naasar ka? Oh, naasar ka? Amen. Amen. Di ba nakaka-bless? Nakikita mo yung katabi mo? O yung nasa likuran mo, tingnan nga kung nabibless ka sa kanya. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Amen. Kasi nasa series part nga tayo. So yung second part today ay napakaikli lamang. Praise God. Ngayon lang siguro magaganap ito na si Pastor ay magpipreach ng napakaikli lamang. Kaya nararapat tayo ay magdiwang. Amen. So, we talked about God's favor or winning God's favor last time. At ang ating teksto ay nasa Luke chapter 18 verses 9 to 14 na ating pinag-aaralan. Tama po ba? Amen. So, can we read it again? Okay, sabi niya, isinalaysay rin niya ang talinghagang ito sa ilan na nagtiwala sa kanilang sarili na sila yung matutuwid at hinahamak ang iba. Verse 10. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa'y maniningil ng buwis. Verse 11. Ang pariseyo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili na ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, ng mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Verse 12. Dalawang ulit ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. 13. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Verse 14, last verse. Pwede ba tayong sabay-sabay? 1, 2, 3, read. Amen. Tayo po yung makot manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, dinadakila sa umagang ito because tunay nga, Panginoon, that this morning, kami po, Diyos, ay mapapalakas, mapapalago ng iyong mga mensahe, ng iyong mga salita. At dalayan nga po namin, Lord, ikaw lamang maluwalhati, madakila sa aming kalagitnaan, sa aming buhay. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang araw na ito, especially this part of your worship service, O God, na kami po ikatagpuin mo ng iyong banal na Espiritu. Ito pong magturo sa amin, magbigay ng karunungan, ng kaunawan, Panginoon. And Lord, again, wala pong anumang maihayag na karunungan, katalinuhan, kakayahan, kalakasan sa umagang ito, liban lamang ang mga bagay na ito ay nagmumula sa iyo, Lord. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong likuran at kung maaari, Lord, maging tapakan mo upang habang ako'y naibababa, ikaw po, O Diyos, ang naitataas sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, niluluwalhati at dinadakila, at ang lahat na nagmamahal sa Diyos na buhay ay magsabi ng malakas na, Amen, Amen, and Amen. Amen. So, short review lang, no? So, may dalawang tao na nagpunta sa loob ng templo upang sila po ay manalangin. At ang pagdako nila sa templo ay hindi para sa ano pa mang bagay na walang kabuluhan. Ang nais po nila ay makaranas sila ng kapatawaran mula sa Diyos. And that is the favor of God. Amen po ba? Yung maranasan mo yung kapatawaran sa Diyos, it is a favor of God. Are you there? Because hindi naman lahat ay nararanasan nila yung kapatawaran na nagmumula sa Diyos. Naku niyo po ba? Unless tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Well, of course, ang kapatawaran na yan ay talagang sagana at sapat sa lahat ng lumalapit sa ating Panginoon. Pero sabi ko nga,
Hindi naman lahat nararanasan ito unless tayo po ay talagang tunay na lalapit sa ating Panginoon. Amen po ba? And I believe na marami po sa atin ay nakaranas na kapatawaran sa Diyos. Sino dito pinatawad na ni Lord? Amen. Napakabuti po ng Diyos sa iyong buhay. So last time, we talk about yung favor of God, and that is forgiveness. Tama po ba? So nasa series tayo. Again, ang ating pinaka-title, yung pinaka-tema natin is Win God's Favor. Meron tayong subtitle, Favor of God's Forgiveness. Ito yung tinatakil natin ngayon. Favor of God's Forgiveness. At may dalawa tayong main point. Yung number one, yung pinag-aralan natin last time is yung tinatawag na reconciliation matters. Kung nais mong maranasan ang kapatawaran ng Diyos, no, napakahalaga na bigyan natin ng toon yung tinatawag na reconciliation. Ibig sabihin ng reconciliation, pakikipag-isa. Pakikipag-ayos. Naku niyo po ba? Amen. Sino ba yung maayos, nakipag-ayos kay Lord? Ayan. Inaayos ka nga ba ni Lord? Sa tingin mo, maayos ka na yan. As far as we know, of course, praise God, tayo po ay maayos. Amen? Amen. So, under reconciliation matters, meron tayong 3 points doon. No? Nandun yung tinatawag na do not justify yourself. Ibig sabihin, wag mong ipagtanggol or wag mong i-justify yung sarili mo, no? O magbigay ka ng mga kadahilanan or reason para lamang tanggapin ka ng Diyos. Ibig sabihin, avoid all self-righteousness. O, yung pagmamatuwid, yung itinataas yung sarili. Pangalawa, stop comparing. And then pangatlo, stop blaming others. So, nandito na tayo ngayon sa ating ikalawang main points, and this is show sincerity. Yung isa, reconciliation matters. That is our first main points, okay, nung series part. So, pangalawa, yung show sincerity. Napakahalaga po ng sinseridad, okay? Yung pagiging totoo sa harapan ng Panginoon kung nais talaga nating maranasan ang kanyang kapatawaran. Amen po ba? Napakahalaga po ng ating pag-uusapan. And again, may 3 bagay dito, ating mga subpoints na pag-uusapan this morning, okay? So, balik tayo dito sa ating binasa kanina. No, basahin po natin. Okay, taas muna tayo. Dito tayo sa 11. Tingnan natin sa 11. Okay. Sabi rito, ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito. Tingnan niyo po ito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangikil, mga makatarungan, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya ng maniningil ng buwis na ito. Verse 12, tingnan niyo po 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. This is the first man na lumapit sa Diyos upang manalangin. Pangalawa, ito po yung sinabi niya, yung verse 13. Ito naman yung pangalawa. Subalit ang maniningil ng buwis, yung tax collector, na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. So, kung magkakaroon tayo ng gamitin natin yung word comparison between the two. Okay? Yung isa kanina, makikita natin na gusto niyang maranasan yung forgiveness ni Lord, pero parang ayaw niya. Para bang ang gusto niya na maranasan ang kapatawaran ni Lord sa pamamagitan pa rin ng kanyang kaisipan o kanyang kakayahan, para bang dinidiktahan niya ang ating Diyos na dapat ako yung nararapat na pagkalooban mo ng kapatawaran dahil mas matuwid ako, kaysa sa tao na to. Andiyan ka pa ba? Okay, ngayon pag-aralan natin yung pangalawang tao, ito yon, yung tax collector. Itong tax collector na to, bagaman sa panahon natin ngayon, ito yung sa BIR. Again, ito yung counterpart sa panahon ngayon, yung tax collector noon, same ng mga BIR ngayon. Tama po ba? So itong BIR na to, talagang masasabi natin na napakasama niya sa pananaw o sa paningin ng mga maraming tao. Pero kung titingnan natin, ang isang Pariseo na tagapagturo ng salita ng Diyos, na supposed to be, dapat siya yung magpapakumbaba. No? Because he knows the Word of God. At itong makasalanan na to, na tax collector, of course, makasalanan nga yan. So, wala siyang alam sa kautusan. At kung meron man siya alam sa kautusan, hindi niya ito ina-apply sa kanyang sarili. So, napakabuti ng tao na to. No? Sasabi natin, bagaman siya po ay makasalanan, ito yung sinasabi niya, na siya ay isang makasalanan. So, tingnan natin, how sincere this man. Yun ang pag-uusapan natin. No? How sincere is
this man. Makikita natin along the way, kung uulit-ulitin natin babasahin yan, may 3 bagay lamang no, na naisipakita ang Diyos dito. Number 1 is this, yung pagiging sinseridad. Kung talagang seryoso tayo, totoo tayo, na nais nga nating maranasan na kapatawaran ng Diyos, ito 3 bagay nito. Una, draw near to God. Sabi mo, draw near to God. Alam nyo, napakasimple lang na pag-uusapan natin ngayon. Very common. Very common lang to. Sometimes, no-overlook natin yung pinaka-minor thing, yung pinaka-mababa. Agad, nandun tayo sa pinaka-malalalim. Kumbaga, we are minoring the major and majoring the minor. Do you understand that? Yung minor lang, yung maliit lang, masyado natin pinahirapan, pinabibigat. At yung mabigat, pinapagaan natin. Something like that lang. Minoring the major and majoring the minor. Okay? So, kaya nga, balik tayo sa una. If we want to experience God's forgiveness, yung favor ni Lord na kapatawaran sa atin, kaya nga there are times, even though you are a Christian, nadudun yung guilty feelings Question mark pinatawad na nga ba ako ni Lord? Do you think pinatawad ka na ni Lord sa napakaraming kasalanan natin? Or meron pa mga kasalanan na sinasabi mong, hindi ko pa naranasan yung kapatawaran na nagagaling kay Lord. Kaya, ito pa yung until now, ito yung multo sa buhay mo. Hindi ko sinasabi yung katabi mo, multo. Yung mga nakalipas mo, yung mga kasalanan mo dati, na para bang hinahabol ka at binabalik-balikan ka, parang sinasabi na kaisipan mo, hindi ka pa rin pinatawad ng Diyos, hindi ka pa rin malaya. So, isang bagay na dapat natin gawin is to show sincerity that we really want yung God's forgiveness in our life. Kailangan paramdam natin yun At bahagi ng pagpaparamdam at pagpapakita ng ating sinseridad na tayo po'y makaranas ng kapatawaran ng Diyos, una is to draw near to Him. Of course, that's the best thing we can do. That's first step. Yung paglapit sa Kanya. Di ba tayo po, may mga kaaway tayo? O may mga umaway sa inyo? Sino dito may kaaway? Parang wala Parang mababait kayong lahat. Wala kayong kaaway? Okay, hindi na natin tutuloy ito. Wala nang pala kayong kaaway. Ibig sabihin talagang mabait ka sigurong kaibigan. Hindi ka perwisyo sa kapitbahay mo. Hindi ka perwisyo sa katabi mo, sa churchmate. Wala kang kaaway sa church? May umaaway sa'yo sa church. Amen. Pero wala kang kaaway, pero mayroong umaaway sa'yo sa church. Mamaya sabihin nyo kung sino. Okay? So, anong gagawin natin? Of course, alam nyo, habang tayo po'y nagagalit, tayo pumapangit. Tama po ba? Andiyan ka ba ba? Okay, tama. Ba't alam mo yun? So, habang tayo nagagalit, tayo pumapangit. Totoo po yun. Kaya kung titingnan mo yung katabi mo, kahit sabihin niya wala siyang galit, tingnan mo lang siya, halatado na yan. O tingnan mo muna siya kung pangit siya ngayon. Ayan. Pag pangit yan, ibig sabihin, galit yan. Okay? So, well, of course, itong mga bagay nito, yung forgiveness, hanggat hindi natin ito nararanasan, ito yung mga bagay na nagpapabigat sa ating puso. Tama? Hindi tayo maka-move on. Nalilimitahan tayo. Imagine mo, kung nandun yung kaaway mo, yung kagalit mo, hindi pa kayo okay, bibili ka sa lugar na yun dahil nandun siya, liliko ka uli. Pero yun lang yung daan. Patungo sa labasan. Imagine that church, Yun lang, pero because of that anger, because of that unforgiven heart, talagang hindi ka makalabas. Kaya nalilimitahan ka tuloy Tama po ba? Napipigilan ka because of hindi mo maranasan yung kagaanan sa iyong puso. At ang tanong natin, sino ba dapat yung humingi ng kapatawaran? Yung bang tao na nakasakit sa iyo o ikaw na nasaktan niya? Sino? Parehas. Parehas lang. Sometimes, napatawad mo na siya, pero bakit ganun? Parang ang bigat pa rin. Dapat kasi patawarin mo rin yung sarili mo. Kasi may kasalanan ka rin. Nakanyo po ba? Ang kasalanan, hindi lang siya one way. Ito'y two way. Nakanyo po ba? Nagkasala siya sa'yo, hindi naman niya alam na magagalit ka. Ikaw naman, hindi mo na kontrol yung sarili mo, nagalit ka na, dapat, hindi ka naman talaga dapat magalit. Kumbaga, pinalaki mo lang. Ganun naman tayo. Na gusto natin talagang pinapalaki yung mga nasa puso natin. Inaalagaan talaga natin yan. Hindi ko alam bakit nagbibreed ka ng kasalanan. Sino dito yung nagbibreed ng kasalanan? Yung alam niyo nagbibreed? Yung hayop, yung aso, ibibreed mo. O aalagaan mo, talagang ginugroom mo. No? Tayo ngayon, sa puso natin, meron tayong binibreed na
Galit or kasalanan? Andiyan ka ba ba? May inaalaga ka ba until now? Di ba pag meron kang tao, isa. Dahil di pa napatawa dyan, dalawa. Kahit na wala siyang ginagawa, nakikita mo na, nagagalit ka eh. Bakit? Kasi naroroon na eh. Tama ba yan? Nanganganak. Nanganganak. Kaya yung galit sa puso mo, isang pamilya na hanggang sa magiging isang barangay. Kaya nakikita mo, di ba? Una, galit ka lang sa nanay or sa tatay. Nakita mo yung anak, pati anak ngayon nadamay. Tama ba? Lumabas yung aso niya. Nagalit ka rin ngayon. So lahat na lang, galit ka basta tungkol sa kanya. Nakanyo po ba? So isang bagay ang nangyayari kasi. Ang nangyayari, this anger, this unforgiven heart, okay, ito yung naglalayo sa atin sa mga bagay nito. Or sa isang tao na to para maranasan natin yung forgiveness. Okay ba yan? Naunawaan niyo po. So all we have to do is lapit tayo. Kung talagang seryoso ka na makaranas ng kapatawaran, seryoso ka talaga na ikay mag-aanan, makangiti ka man lang. Di ba yung galit, yung hindi pa napatawad, di ba ito yung nagdudulot sa atin ng talagang pagkamasungit. Tama ba? Hello? Hello? O yan, ang susungit nyo naman. Okay. So, draw near to God. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Unless we will draw near to Him, we will not experience the favor of God's forgiveness. Kaya ito yung ginawa na itong lalaki. Tingnan natin, nandudulo siya sa templo eh. Yung Pariseyo talagang lumapit siya sa pinaka-altar ng templo. Pero itong mangingikil, itong tax collector, nandudulo lang siya. Nakatayo lang. Nakatayo lang siya. Pero tandaan natin, siya po yung mas nakalapit sa Diyos kesa dun sa Pariseyo na nasa loob ng templo. Bakit? Bakit? Because ang puso niya nandun sa pinto ng templo, but his heart enters into the kingdom of God, into the temple of God. Nakan niyo po ba? Tandaan natin that God looks at the heart of a man. It is not our physical na tinitingnan ng Panginoon kahit na nandirito ka sa loob ng church, but your heart is nandoon sa trabaho mo, nandoon sa pupuntahan mo mamaya, nandoon yung puso mo, yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, nakahiga pa rin doon, inaantok nandoon pa rin, wala ka rito. You will not receive the favor of God this morning. Are you there? Nandiyan ka pa ba? Kaya napakalinaw eh. Napakaganda na sinasabi ng Panginoon. Let us draw near to Him. Lumapit tayo sa Kanya. Anong sabi ng James chapter 4, verse 8? Napakaganda po na dapat natin panghawakan. Kasi most of the time, ito yung pumipigil sa atin eh. Lalapit ako kay Lord, bakit di niya ako pansinin? Ang Diyos po ay hindi katulad ng tao. Na ang tao, kung yung kagalit, yung may galit sa'yo, lumalapit ka, para siyang magnet. Alam niyo ba yung magnet? Buo dati yung magnet and then yung nabasag, syempre naghiwalay. Pag ilalapit mo siya, lumala yung gano'n. Have you tried that? Yung magnet, dati sila magkaganyan, nung nabasag sila, naging dalawa sila, at ilalapit yung isa, lumalayo. Oh yes, naging ganun siya, tsaka yung negative, positive niya. So ganun siya. Hindi nyo ba nakita yung mga best friend nyo, yung best friend nyo dati, pag nag-away kayo? They are your best enemy. Nakakatakot kalaban ng best friend. Tama, Jo? Parang meron na nakaway si Joanne na best friend. Wala pa naman. Hindi ba? Kasi lumalayo yan. Kahit ikaw gumano, lalayo pa rin yan. Pero alam nyo, ang Diyos iba siya. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, ang Diyos lalong lumalapit. Gumagano naman si Diyos. Si Lord, tingnan natin James chapter 4 verse 8. Ito ang sabi niya. Lumapit kayo sa Diyos, sabi niya doon ha, at siya'y, grabe si Lord, ano? Grabe si Lord. In fact, kung titingnan natin yan, sa Biblia, makikita natin na yung prodigal son, nandun pa lang siya sa malayo, hindi pa nga talaga siya nakakalapit sa tatay niya, pero anong ginawa ng tatay? Tumakbo, palapit dun sa anak niyang nagkasala. Kahit na hindi pa humakbang yung bata papunta sa kanyang ama, but the father felt the heart of his son na gusto niya talagang lumapit sa Diyos. Nakanya po ba? Kaya napakahalaga nito eh. Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo, maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip.
Napakaganda ng sinasabi ng Panginoon. No, ito yung hinihintay ng Diyos, yung lalapit tayo sa Kanya para tayo po ay magpalinis, linisin na tayo. Ibig sabihin, makaranas tayo ng kapatawaran, ng kagaanan, no? Sa ating buhay, sa ating mga puso. Ngayon, tingnan natin yung Matthew 11:28. Again, this is an invitation from God. Come to me, sabi niya gano'n, all who are weary and burdened. Sabi niya gano'n, napakaganda, no? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay, nawawala ng pag-asa, ibig sabihin, nabibigatan, no? At lubang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ano ba yung nakakapagpabigat sa tao? Ano ba yung nakakapagpabigat sa tao? Di ba yung mga ating worriness in life, nakapagpabigat yan. Yung mga galit nga, yung mga tampo na yan, yung mga pagdududa na yan, all these things, ito yung mga bagay na talagang nakakapagpabigat sa atin. And hindi natin to kayang tanggalin basta-basta. Tama ba? Napakahirap kaya. Alam ko naman yun, given naman, ang hirap kaya na tanggalin talaga yung mga sakit dito. No? Ang daling ilagay yung sakit ng loob eh. Pero ang hirap tanggalin. No, kanya po ba? Alam nyo, meron ako nakausap no, na kung saan, while we are sharing about sa pagdadrugs, no? Alam nyo, yung malit na plastic ng shabu, malilit lang yan eh. Tama, JP? Hindi, tinatanong ko, pero nakakita ka. Nakakita ka na, okay. Defensive ka masyado. Tatanong, hindi kasi ako, nakakita na ako. Pero hindi rin ako. Okay, so, ang lit lang. Alam niyo yung malit na plastic na yon, grabe, ang dali palang pumasok doon. Pero ang hirap lumabas. Totoo po yan. Ang hirap makapasok sa isang problema. Pero ang hirap labasan ng problema. Tama ba? Something like that. Pero praise God, there is this God's favor in us. Yung willingness ni Lord na tayo po'y makaranas ng forgiveness sa Kanya. Kasi gusto ng Panginoon, maging magaan lang lahat sa buhay ng tao. Imagine kung kayo po ay nagkakaroon ng kahit malit lang na kasalanan na hindi pa forgiven. For example, gusto kong mag-example Meron ba rito, JP, halika, sige, ikaw na. Hindi ka naman nagaan pero sumisingot ka niyan no? Yung ano. Okay, si JP, okay, para say hi. Ayan, live, okay. So, ito yung malit, ilagay mo. Ito yung malit na kasalanan. For example, napakalit lang nito. Malit lang ba? Siguro may ganito kayong kasalanan no? Liit lang, di ba? Minor lang yan. Hindi siya mortal sin. Venial sin. Ibig sabihin, malit lang. Di ba? Mayroong mortal at venial sin. Tama po ba? Ito kino-confess natin. Okay ka lang dyan hanggang mamaya 3 hours. Okay. Ganyan, dala-dala mo lang yan lagi. Yan, nakaganyan. Tingnan natin kung hanggang mamaya di ka mangawit. Diyan ka lang. Okay. So makikita natin yan. Ang sabi ng Panginoon, come to me all who are weary and burdened and I will give you rest. So isang bagay na napakaganda. No, na tayo po ay talagang ini-invite ni Lord to draw near to Him. Ayaw niya na lumayo tayo. Gusto niya yung talagang lalapit tayo. Ito yung kagusto ng Panginoon Kasi there is this ministry of reconciliation na sabi sa Corinthians. Okay, ministry of reconciliation. Okay ka na? Naano ka pa? Kaya mo pa? Masakit? Okay, okay na. Sige, baba ka na. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo yung malit na sin. Pero dala-dala mo ang tagal. Mangangawit ka, mapapagod ka. Tama po ba? There are times, hindi mo kasi napapansin, ang late lang kasi. So, inano lang natin, dinideprive lang. Wala yan, malit lang yan Pero hindi mo alam that this small sin, ito pala yung nagpapahirap sa'yo. Nagpapabigat sa'yo. Na dapat mong isurrender kay Lord. Amen ba yan? Hindi mo pwedeng isurrender lang sa kaibigan mo or kanino pa man kahit kay pastor, hindi. Kung magko-confess ka, mas maganda sa Diyos, sa Kanya mo sabihin yung kasalanan mo. Nakadyo po ba? So yun ang ibig sabihin. Ang Diyos kasi, gusto niyang kunin niya yung mga kahit small things ng ating kasalanan. Nakadyo po ba? Tayo naman kasi, yung kasalanan na meron tayo, kanino natin ibibigay ito? Sa tao ba? Hindi, sa Diyos talaga yan Because God alone can redeem us from all our sins. Ang Diyos lang ang may kakayang magpatawad ng kasalanan. Nakadyo po ba? Okay, yung katabi mo, halimbawa nagkasala ka sa kanya, mapapatawad mo ba ako? Oo naman, wala na yun. Tama ba? Ganon kayo magpatawad? Sister, brother, sorry. Oh, wala na yun. Kalimutan mo na. Pero sabi niya, kalimutan mo na. Ako hindi.
Tama naman siya. Kalimutan na natin. Kaya take note, pag meron kayong humingi kayong nagbigay kayo ng kapatawaran, baka sabi nyo, kalimutan mo na yun, wala na yun. Ako na lang dapat mag-iisip. Ako na lang yung mag-aalala ng mga kasalanan mo sa akin. Ikaw, kalimutan mo na yun. Okay? So, lumipas yung mga panahon, akala ngayon nung tao na to, na humingi ng kapatawaran dito, wala na yun. Kasi kinalimutan niya. O ngayon, lumalapit na naman to ngayon. Naulit. Di ba? Alam na. Kasi hindi naman niya kinalimutan. Yung counterpart niya, the other person, na sinabi niya, wala na yan. Oh, forgiven na. Tayo kasi talagang hindi naman kagad natin maialis. Ang hirap alisin, tama po ba? Tama? Ang hirap alisin. Kaya kailangan natin si Lord. So para maalis lahat yon, we need to draw near to God. Amen po ba? Napakadali lang nun, tama? Yon, lalo na kung yung nilalapitan natin, talagang sasalubungin ka. Okay? Sasalubungin ka. Tayo kasi pag gusto na natin makipag-ayos, nandun yung kung saan ka makikipag-ayos. Lalayo. Pakipot pa, di ba? Gusto siya inahabol. So, again, let us draw near to God. Pangalawa, so tandaan natin yung sinseridad, talagang lalapit ka. Okay nyo? Pangalawa, let God search your heart. Balik tayo sa Luke chapter 18, verse 13 na ating binasa kanina. Tingnan natin. Luke 18:13. Ano sabi niya? Subalit ang maninigilang buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan. Sabi nga, dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ang ibig sabihin niyan is that let God search your heart. Parang gano'n. Yan ang ibig niya sabihin. Hindi niya ma-express Ang talagang expression niya is ganun lang. So meaning to say, there are no words to express kung ano may nandoon sa yung bigat na nararamdaman niya o yung kahihiyan na nararamdaman niya. Naku niyo po ba? Hindi niya ma-express verbally. But through his actions, by his actions, nung dinadago ka niya, ibig sabihin, there is something na talagang napakabigat na nagpapahirap sa kanya na parang gusto niyang maluwagan to. Hindi sapat yung, Lord, sorry, hindi ganun hindi lang ganun. Talagang inano niya, yung sarili niya. Awang-awa sa sarili niya, siguro talagang masabi natin na hindi ko ma-explain, I cannot explain the feelings nung mangingikil na to, nung itong tax collector na to, how sorry he was. Na talagang gustong-gusto niya na ipadama yung sinseridad niya. Lord, eto ako. Nakuha niyo po ba? Na parang siya mismo, he is punishing himself to the point na talagang gusto niya lang na talagang mapatawad siya ng Panginoon. Lord, kung alam mo lang na yung laman ng puso ko. And praise God, God knows the heart of a man. Yun ang sinasabi dito ng tao na to. Di ba sometimes tayo, pag meron tayong hinanakit sa puso natin, na ipapakita natin, ayaw mo na halos magsalita but you'll just express it through our actions. Tama ba? Kaya ginagawa natin. So, makikita natin dito, ang sabi ng tao dito na, Lord, ang bigat ng puso ko. There is something wrong. There is wrong in my heart that he cannot explain. Ngayon, ang sabi niya sa Psalm 139, verse 23 to 24, puntahan po natin. Ito po yung sinasabi sa Bible. Psalm 139. Sabi po dito ni David, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Sabi nga ron, subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. Tingnan nyo, ito sinasabi ni David sa ating Diyos, search me, O God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. Subukin mo ako. Kasi ang tao, madalas sinasabi niya, okay na ako. Okay na ako, nakapagpatawad na ako. Yun lang lagi natin sinasabi, tama? Okay na, nakapagpatawad na ako. Lalo na pag hindi mo na siya nakikita, well, of course, okay ka lang. Wala ka narinig sa kanya, so para bang forgiven na. Tama ba? But the moment
you will know na talaga nagpatawad na itong tao to at wala na kapag kaya na niyang harapin, kaya na niyang kausapin, kaya na niyang lapitan ang tao na to. Kaya na niyang kamayan, kaya na niyang ngitian. Kaya bang ngitian yung kagalit mo ngayon? Ngitian mo ngayon kagalit mo? Ibig sabihin wala kang kagalit kasi wala kang ginitian dito. Sungitan mo nga. Okay, wala ka kasing kagalit na nangingitian eh. O sungitan mo nga yung kagalit mo. O, di ba hindi mo siya pinasin? O, hindi mo pinasin yung katabi. Sinungitan mo kasi hindi mo pinasin eh. Okay? So, ito sinasabi ni David, Lord, test me. Kasi maaring si David, kaya niyang linglangin yung sarili niya eh. Sinabi ni David, Lord, para sa akin, parang okay na. Wala na akong hinanakit kay Saul. Wala na. Wala na. Kaya ko na siyang harapin. Pero sabi ni David, but still, Lord, test me. Subukin mo ako. I-test mo ako. Okay? Kaya nga there are times, sa dinami-dami pa ng tao makakasalubong mo, yung kaaway mo pa. Hindi nyo ba napapansin yan? Madalas ganun eh. Kung sino pa kung kaaway mo talagang, tingnan mo nga si Paul, kayo na ba siya pinapunta? Sa mga Kristiyano, kay Ananias. Punta ka kay Ananias. Grabe Lord, sabi naman ni Ananias, pumapatay yan, tapos sa kanya ako pupunta. Sabi ganun. Most of the time, may mga ganung bagay na kung sino pa yung ayaw mo, siya pa yung magiging kagrupo mo. Group yourself. Yung taong ayaw mo, siyang makakasama mo. Kaya ang sabi ni Lord, di ba sabi mo, test me, o test your heart, test your thoughts, test your motives. Kung talagang wala na yan. Tama po ba? Alam mo sa church, ang daling gawin to. Itetest ngayon, sabi ni Lord, do you want to undergo testing? Parang ayaw nyo. So, ibig sabihin, hindi kayo willing to be tested by God. Our heart, to talagang, nakapagpatawad ka na. Tanong ko kayo, nakapagpatawad na ba kayo? O yung iba, di ba? Hindi pa. Kadami natin dito, hindi lang ganun dapat yung tinig na yan. Nakapagpatawad ka na? Amen. So, dumami ng konti. Ngayon lang, nakapagpatawad ka na? Ay, yung iba nagduda pa. I'll just, sandali pa. So, bigyan ko 1, 2, 3, 4, 5. O, nakapagpatawad ka na ba? O, yun, dumami na sila. Okay. Totoo ba yan? Ang sabi ni Lord, totoo nakapagpatawad ka na. Okay, test me. I-test natin. Kasi makikita mo na dahil ayaw mo siya katabi. Tama ba? Tama ba? Ang hirap eh, no? Ayaw mo siya katabi mo siya pero doon ka umarap ka. Yung ulo mo. Sumobra. Pambihira. Di ba? Kaya nga masasabi natin na hindi pa rin tayo nakapagpatawad. Pero alam niyo masakit dito. Yung kapag sa oras na ito dating si Lord, tapos nakita niya, i-scan ka niya. Hindi pa pure heart to May konti pa na kasalanan. Lord, pwede na yan. Hindi ganun si Lord Hindi ganun si Lord. Na, konti na lang Lord, pasa mo na ako. Ang sabi ng Bible, there must be no blemish. Ang sinabi niya, radiant church. A radiant church. Ibig sabihin ng radiant, maliwanag, malinis, nagniningning. Walang kahit anumang dungis. Do you understand that? Do you understand that? Kaya nga, lagi tayo dapat humingi ng kapatawaran sa Diyos Time to time, kahit feeling mo wala ka nagawa kasalanan. But still, baka, maaaring ikaw hindi ka nagkasala, baka merong mga tao na nasaktan mo. And it is your fault. Or merong iba na natisod because of your life. Napakabigat nun. All the days of your life as a Christian, parang wala naman ako ginawa. Naglilingkod nga ako sa Panginoon. Pastor nga ako Pero di mo alam, ang dami palang natitisod sa'yo. Ang dami nagdaramdam sa'yo. Ang hirap pa mo maging pastor. Ang hirap na mag-preach. Kasi maaring hindi naman lahat gusto nila yung sinasabi mo. Bagaman balang na spirito, nagpapasabi nito, pero nagdaramdam sila. Tama ba yan? Diyan ka ba? Kaya sabi ng Panginoon, isang gagawin natin, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, that is number 1, draw near to God. Yung pangalawa, let God search your heart. Pag pupunta tayo doon, hayaan natin, Lord, siyasatin mo ako. Hindi katulad nung Pariseyo. Ako, mabuti ako.
Nagta-tithes and offering ako. Hindi ako katulad niya. Para bang, wait, hindi ikaw maglilinis sa sarili mo, hindi ikaw mag-judge sa sarili mo. Let God do His job. Hayaan natin si Lord. Tama po ba yan? Hayaan natin si Lord. Kaya sabi niya doon is that allow God to search our heart. Napakaganda na yun. Kasi yun naman talaga ang the best. Kaya ka nga lalapit sa Kanya, what's the purpose? Hindi naman natin kayang linisin yung sarili natin. Let God. Hayaan natin siya yung mag-search sa ating puso. Tingnan niyo yung 24 ng Psalm 139, verse 24. Mayroong maganda doon. Sabi niya, at tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Sometimes kasi, yung purpose natin sa paghingi ng kapatawaran, merong kaakibat na wrong motive. Sabi mo, wrong motive. Diba? Makikipag-ayos ka lang, lalo na kapag nag-away kayo mag-asawa, makikipag-ayos ka lang sa kanya dahil 15:30. Di niyo ba napapansin niya, mga babae? Mabuti. Yung ibang, hindi ikaw yun ha. May mga kababaihan, galit sila sa asawa nila, no? Sa mga ibang araw. Pero pagdating ng 15, tsaka 30, kung yun ang araw ng sweldo, ang babait nila. Han, yung tsinelas mo. Di ba? Tama ba? Hindi yata tama. Kasi nga pala, weekly ang sahod. Mali. Sorry. Pag Saturday na, ang bait-bait na. Iaabot pa yung tsinelas. Ito yung tsinelas mo, dear. Diba? Kumain ka na, dear. Love, kumain ka na. Be. Be. Yun. Pero pagdating ng yari na yung sweldo o walang maibigay, binabato ka na. Si Be. Kaya, di ba? Kasi nga, walang maibigay yung sweldo. So, makikita natin dito, ang sabi rito is that kailangan ang motibo natin kapag nais natin ng kapatawaran mula sa Diyos, it must be genuine. Sabi mo, genuine. Kaya ang sabi rito, tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. Baka nakikipag-ayos ka lang, gusto mong maranasan yung forgiveness sa isang tao na to, kasi nung nawala nga siya sa buhay mo, nung nagkagalit kayo, hindi ka na niya nalibre. Kasi dati-rati, nung okay pa kayo, kahit sa kayo pumunta, nililibre ka niya. Nung naging magkaaway na kayo, hindi ka nakakatakin ng Starbucks. So, kailangan ko na makipagbati kahit ayaw ko. Yung motibo, naroon. Kahit na lumapit ka, but there is a wrong motive. Okay mo ba? Kasi gusto mo lang ng favor na nagagaling sa Kanya, not the favor of God. Nandiyan ka ba, church? So, tingnan niyo po, napakaganda. Ulitin ko, ang tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. Tingnan niyo yung pagpapasiyasat po ni David sa Diyos. No? Gusto ni David, mag-undergo siya ng heart operation sa Diyos. Ang galing, ano? Si Lord talaga gusto niya, sa atin mo nga, Lord, tanggalin mo yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa puso ko, yung nakakasira. Magkaroon tayo ng heart surgery. Ayan, napakaganda. Ayaw ni Lord na bypass lang. Okay na yun, bypass ko lang. Ayaw niya yun. Ayaw niya rin yung angioplasty na tinatapalan lang. Ayaw ni Lord yun. Ayaw niya. No? Kaya ang gusto ni Lord talaga, yung operation talaga, sabi niya, di ba, aalisin ko yung puso na yan at papalit ko ng isang espiritu, isang puso na nanggagaling sa akin, ang sabi ni Lord. Amen po ba yan? Amen. Napakabuti ng Diyos ba? Palakpakan nga na si Lord. Okay. Pangatlo, of course, kanina, sabi natin, yung to show our sincerity, yung sinceridad natin, yung talagang sinceridad tayo, seryoso tayo, una is lalapit tayo sa Diyos. At paglapit natin sa Diyos, anong gagawin natin? Of course, kailangan sabihin natin, Lord, search my heart. Okay? So, pangatlo, isang bagay na napakahalaga. Anong susunod? Of course, kapag nagkaroon ng searching o heart searching or operation ng ating puso, no? Ng doktor natin, si Lord, dapat pag sinabi ni Lord, ito yung diferensya. Ito, alisin to. Dapat willing tayong to be corrected. Amen po ba yan? Kasi may mga tao talaga kapag sinabi ng doktor, ganito yung gawin natin. Ganun po ba, Lord? Pwede po ba pag-isipan ko muna? Di ba may mga ganun sa mga nagpakonsulta nga, Lord, sige nga, check mo nga ako, chinek. Kailangan mo ng ganito. Lord, pwede bang wag mo muna?
Isipin ko muna po, tanungin ko muna yung pamilya ko. Ang dami natin kinoconsider. Tama po ba yan? Para bang, it's okay for you na, Lord, hindi naman yata nagmamadali. May mga ganun eh. Yung operation sometimes parang, para maayos, para bang, can wait. Hello? Kaya pa bang maghintay na para maranasan yung kapatawaran ni Lord? Para bang sinasabi mo, Lord, I can wait. Huwag mo muna ako patawarin. Okay lang muna, sandali lang. Isip muna ako. Pinag-iisipan pa ba yan? Ang sabi sa radyo, pinag-iisipan pa ba yan? Yung kapatawaran, pinag-iisipan pa yan. Sandali. Let me think first. Hindi naman ganun yun eh. Tama po ba? So, dapat nandoon yung ating willingness, yung ating desire to be corrected. Nakuha po ba? Nandiyan ka ba ba? Yun. So, dapat handa tayo na kapag tayo lumapit sa Diyos at nagpasiyasat sa Diyos, dapat handa tayo na tayo po'y kanyang itama. Hello? No, yun. So, tingnan niyo po yung Proverbs 12, verse 1. Sabi rito, whoever loves discipline, loves knowledge. Napakaganda yan. No? Yung correction kasi ito yung disiplina eh. Tama? Pagtutuwid, pagdidisiplina, pagtuturo. Ang lahat daw ng taong gusto nilang sila ay nadidisiplina, gusto nilang magkaroon ng kaalaman. Napakaganda nun. No? But he who hates correction is stupid. Napakatindi nun. Stupid, hangal ka, walang kwenta, delikwente. Parang gano'n. Ang umiibig sa pangaral ay umiibig sa kaalaman. Ngunit ang namumuhi sa saway ay isang hangal. Pag ayaw mo makakorek, hangal ka. Hangal lang tao na ayaw niya nakokorek. Of course, may mga kasalanan tayo, may mga pagkakamali tayo. And sometimes, yung pagkakamali kasi sa isang tao, depende sa tao na to eh. Kapag meron lang siyang ginastify niya lang sarili niya, parang hindi pagkakamali yon. Kasi may makanya-kanya tayong pananaw na, totoo ako nagkasala dito, ako may kakulangan, pero sa mga ibang bagay, hindi natin inaamin na tayo may kakulangan. Okay? Sabi nga nung una pinag-aralan natin last time, we love to point fingers. Siya kasi, siya. Alam nyo, kapag tayo haharap sa Diyos, tandaan nyo po ito, listen to this. Kapag haharap tayo sa Diyos, hindi tayo pwedeng manisin ng tao. Lord, alam nyo po ba kung bakit? Kasi itong tao na to, kasi si pastor. Kasi yung worship team namin, yung worship leader namin. Hindi tayo pwedeng manisin na ganun. Kasi ikaw yan, ikaw dapat yung nagmamanage niyan. Wala tayong dapat sisihin pag tayo harap sa Panginoon. Nandiyan ka ba? Tandaan natin yan. That's why we need to be corrected by God. Naka? Okay. Tingnan natin yung Psalm 51, 7-13. Tingnan niyo po yung panalangin ni David. No? Si David ay nagkasala. Okay? Anong pagkakasala ni David? Pumatay. Nangalunya. Tama ba? Nagnakaw. Yun ang kasalanan ni David. Anong sabi? Linisin mo ako at ng isopo, at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niebe. Verse 8, tingnan natin. Gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayakan. Hayaan mong ang mga buto ng iyong binali ay magalak. Tingnan natin. Verse 9, ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Verse 10, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Tingnan natin, no? This is the desire of David, na magkaroon siya ng isang bago, malinis, kaaya-ayang puso sa harapan ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Sabi niya, at muli, may correction, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Okay? Verse 11, ang sabi niya, sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Tignan natin yung desired na sa buhay ni David. Para bang sinabi niya, Lord, ayaw kong umalis hanggat hindi mo na ipapataw sa akin. O hindi ko nararanasan yung isang mabuting o bagong espiritu, bagong puso na nasa iyo.
Nandiyan ka pa ba? Talagang yung consistency and then yung persistency naroroon kay David. Na hindi siya alis doon hanggat di niya nararanasan ng isang bagong puso. Nakuha? Okay, verse 12. Anong sabi niya rito? Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong pagnanais. Tingnan niyo po, ang sinasabi rito, that's why napakahalaga na meron tayong willingness na makorek. Tingnan niyo bakit? Kasi pag lumapit tayo sa Diyos at wala yung kagustuhan natin na tayo maitama, nakakaroon ng kalungkutan. Tingnan niyo po yung nangyari dyan. Sabi niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Yung joy of salvation. The joy of God's salvation. Nawawala pala yon. Bakit? Kasi nga, hindi pa forgiven heart. Wala pang kapatawaran. Hindi niya maranasan, hindi niya ma-let go yung mga galit niya, yung mga tampo niya, yung mga hinanakit niya. And that is, kumbaga medically speaking, tignan natin. Ang mga marami daw kinikimkim. Sila yung madalas ma-heart attack. Totoo yun. Alam niyo po, may kukwento lang ako sa inyo. Yung kasama natin na nag-a-attend tuwing hapon, sina Brother Spencer. No? Last time, siguro mga around 2 weeks ago, 2 Thursdays ago, sila po yung nagpunta ng Tarlac kasi merong isang pastor doon na bata pa lang. Bata pa lang yung pastor, siguro around 44. Mas matanda siguro ako sa kanya. Na-heart attack siya. Namatay. Kasi yung pastor na yon, pinapali siya ng mga miyembro. Totoo po yan. Si pastor naman, totoo po to, tanong nyo kay Spencer mamaya. Si pastor naman kasi, hindi siya nagsasabi ng, basta kung ano yung sabi ng mga leader, talagang inadala niya. Mga members, kinikimkim niya. Ina-absorb niya lang. Ano nangyayari sa kanya? Namatay siya. Nandoon pa nga yung video nung habang nagpapaalam siya. Kaya sabi ko, huwag mong harap sa akin. Mayak ka. Ang liit pa lang kasi ng ibang anak niya. 2 Thursdays ago namatay siya. Kasi kinukwenta daw, bakit yung kuryente nila ganun kataas? Nakatira si pastor doon sa compound ng church. Sa lahat ng bagay, kinu-question siya. Ngayon, gusto siyang patalsikin doon sa church. Okay? Yung church na yon lumago, ginamit siya ng Diyos. Nung malago na, iniitsipwera siya. So yung pastor na to, hindi siya ganun talagang kinimkim niya yung ano na yon. So namatay siya. Nakakawa nga kasi yung mga anak niya nag-aaral pa. Di ba? So meaning kung nandoon si pastor, nagawa nila sa pastor yon, wala na siya. Yung pamilya niya, paano? Yung anak niya, yung asawa niya. Alis din doon. So, kaya nga sabi ni David dito, talagang nais niya na yung puso niya maitama. There is something wrong to this pastor, of course. Ang fault niya doon, hindi siya naging vocal. Lex? Hindi siya naging, open. Nandiyan ka ba? Hindi siya, kinimkim niya eh. So, anything na makakasira sa ating puso, yung kinimkim mo, bigla-bigla na lang yan. Puputok yan or magsha-shutdown. Ako niyo po ba? Ma-heart attack. Magsha-shutdown na lang siya basta. Hindi ba nakita yung mga cellphone na marami ng mga messages, marami ng pictures, hindi na makahinga. Sabi niya, di ba, kailangan mo i-refresh. Kaya nga meron tayong time of refreshing sa December 15. Naipasok, di ba? Okay. So, tingnan natin. Ito yung sinasabi ni David. Verse 13, punta tayo verse 13. Anong sabi niya? Kung magkagayoy, ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Ang sinasabi dito ni David, kapag naranasan ko yung forgiveness na yan, kapag ako'y napalaya, sabi nga, pag nanumbalik yung kagalakan ng aking kaligtasan, ito ngayon yung ituturo ko sa inyo. Ibig sabihin, ang daling magturo about forgiveness kapag nagawa mo na yon. Tama po ba? Ibig sabihin, kaya hindi mo na ituturo yung forgiveness kasi hindi mo pa kaya. You cannot share, you cannot give that you don't have. Tama natin? Ito pa mo yung isa sa pinakamabigat na tinuturo. Forgiveness. Mas mabigat pa to sa tithes and offering. Yes.
Forgiveness. Kaya nga dito bumabaksak ang maraming Kristiyano, ang maraming tao because of forgiveness. They love to deceive themselves. Lagi nilang dinadayo yung kanilang sarili. Hindi, okay na ako, nakapagpatawad na. Again, lagi yung sasabihin siya yan. Alam mo, ikaw sa sarili mo, nakapagpatawad ka na. Okay? Alam mo. Pero, ang Diyos alam niya, hindi pa. Okay? Hindi pa. Tandaan natin yan. Yung labi mo, sinabi, hindi, napatawad na kita. Yung isip mo, hindi ka na makakaulit. May boundary na. Pinatawad na kita, pero okay lang. Ano na tayo? Pero may peklat. Okay? Nakuha niyo po ba? May sugat pa rin. Kaya pag natapakan o nakanti lang, kumikirot na naman. You're not totally healed. Okay? So, kailangan mayroong correction kasi. And only God can do that. Okay? So, this is part of showing our sincerity for the forgiveness of God. For God's favor of forgiveness. Kasi kung sincero tayo, mas sincero ang Diyos. Nakuha niyo po ba? Tingnan niyo, merong isang talata, merong isang istorya sa Bible na talagang may pakita natin yung sincerity ng paghingi ng kapatawaran. Tingnan natin yung life of Zacchaeus sa Luke chapter 19 verse 8. Tingnan natin. Punta tayo sa Luke 19. Luke 19 verse 8. Tingnan natin. Si Zacchaeus ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Ito yung talagang gusto niyang ma-correct. He wants to make sure kung meron man siyang kumbaga sabi niya, nalinlang kanya, o nautakan o nadaya. Kung 5 piso yung dinaya ko sa tao na to, Lord, gagawin kong 20. Gusto niya talaga matapalan yon. Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo? Si Zacchaeus, isang tax collector din naman. Okay, same. Masama siya. Pero nung gusto niyang lumapit sa Diyos, di ba? Umakyat siya ng sycamore tree. Umakyat si Zacchaeus para lang makita niya si Lord. But it is more than that yung naranasan niya. Hindi lang niya nakita si Lord, kundi nakasama niya pa sa bahay, and then he received forgiveness from God. Imagine, iniisip niya palang pupunta siya. Itong sinasabi natin, yung paglapit, hindi lang yung physical. Ang paglapit nagmumula rito at saka nandirito. Nakuha ba natin? Nakita ni Lord yun. Kaya ang sabi ni Lord, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Ang daming tao na sumusunod kay Jesus that time, pero si Zacchaeus lang ang kaisa-isa na nagnanais na makaranas ng God's favor of forgiveness. Maaring ang dami natin dito ngayon, but how many of us do really want to be corrected? Do really want to experience yung God's forgiveness? Hindi naman lahat na nagwo-worship, they really want to experience the presence of God. They just want to raise their hands. Gusto lang nilang umawit. Gusto lang nila maging present sila dyan. Pero gusto mo ba talagang maranasan si Lord? Gusto mo ba talagang maitama ka? Yung buhay mo na mali, maitama. Talaga bang yun ang gusto mo? Or ano ka lang, kumbaga, ano bang meron doon? Na-curious ka lang, out of curiosity. Baka may nagkukwento sa inyo, alam mo, ganito, ganyan. Oh, totoo? Sige nga. Baka may nagkwento lang sa inyo, pogi yung pastor doon. Uy, talaga? Attend nga ako. Ngayon napatunayan mo. Ano gagawin mo ngayon? Si pastor ba titingnan mo? At kapag nagpe-preach siya, hi. Ganun ba? Dapat ma-amaze ka sa pagkilos ng Diyos. Let us always look for the work of God in this place. Tama? Kasi hindi naman sa lahat ng church, hindi ibig sabihin malaki yung church, mararanasan mo si Lord doon. No. Hindi po ganon. Hindi ganon ang batayan ng Lord. Mararanasan mo si Lord kahit wala ka sa loob ng church. Basta't yung puso mo, nais ng puso mo na maranasan siya. If the purpose of your heart is to be corrected by God. Kasi tayo lagi nagkakamali. Tama po ba yan? Napakaganda kailangan kasi yung seriousness natin. Alam niyo, kahit nagpapatawa ako, meron akong part na serious ako. No? At ito yung gusto ko na maipakita sa Panginoon na, Lord, i-correct mo kami. Ang church na ito, i-correct mo. Magsimula sa pastor, i-correct mo, Lord. Kung meron man kaming maling motibo, gusto lang namin magpayaman or what, Lord, ibagsak mo kami.
Pera ba talaga yung gusto namin? Lord, wasakin mo kami. Huwag mo na ipagpatuloy itong church na to. Huwag na may tuloy yan. Ngayon pa lang isarado mo na, Lord. Kung meron tayong isang purpose or layunin that out of God's purpose or out of God's plan, hindi na dapat tumatuloy. Isarado na itong church nito. O kaya kung si pastor may ibang motibo, tanggalin yan. Isumpa yan. Kasama kanyang buong pamilya. I always say this. Mabigat na hamon po yun. At ito yung nagiging sa akin, na para pag-ibayuhin, para maging totoo sa harapan nyo. Na po? Nandiyan ka pa ba? So makita natin, no, yung willing to be corrected in the life of Zacchaeus. Napakaganda ng buhay talaga ni Zacchaeus. Talagang nandoon yung, Lord, sige nga, i-correct mo ako. Grabe si Zacchaeus, no? He is willing to pay back. Gusto niya, kaya niya na ibigay yung half of his wealth, yung kalahati, ibibigay niya sa may hirap. Hindi lang yun, ha? Kung meron pa siyang naloko o nadaya, 4 times niyang ibabalik. Imagine that kung ang kayamanan niya, 1 million, yung kalahating milyon, pamimigay niya. And then, kung meron pa siyang nadaya, kung tigla 5,000 yan o 100, yung 100, babalik, gagawin niya 500. Yung 1,000, gagawin niya 5,000. Yung 5,000, gagawin niya 25,000. Ganon si Zacchaeus. Nakuha niyo po ba? He is willing to be corrected by God. Yun naman yung tama eh. Di ba? After yung forgiveness na na-receive natin, dapat naroon yung promise natin. Lord, hindi ko na gagawin muli. Ayoko na. Kasi na-experience ni Zacchaeus eh. Yung bigat. Na-experience ng tax collector. Yung sa templo. Na-experience niya eh. How heavy his heart was. Sabi niya, bigat eh. Hindi ko na kaya, Lord. Siguro nakukonsensya na siya. Ang dami na. Naipon na. Hindi na siya makahinga. Wala na siyang mukhang maiharap. Very limited na yung kilos niya. Wala na siyang mapuntahan kasi lahat ng pinupuntahan niya galit sa kanya. Tama ba? Pero yun nga, pinalayasan ng Panginoon. And, kaya ang sabi ng Panginoon, tingnan niyo po, doon sa Luke 18, tingnan natin. Verse 14. Anong sabi ng Panginoon sa Luke 18:14? Sinasabi ko sa inyo, nanaog patungo, ibig sabihin, bumaba, nanaog or umalis siya ng bahay, nanaog patungo sa kanyang bahay, ang taong ito na inaring ganap sa halip ng isa. He was justified. He was forgiven. He received the freedom from God. Nakuha natin? He was so blessed. Imagine mo, isang mayaman, isang tagapagturo ng Biblia, na kautusan, at isang magnanakaw, isang masamang tao, pareho silang lumapit sa Diyos sa templo. Yung isa talagang very siya, humarap siya sa Diyos. Sabi, ako yung patatawarin, Lord, ikaw hindi. Pero siya pa yung pinatawad kasi siya pa yung hiyang-hiya. Nakita yung puso. So, sabi niya, mas kinalugdan ng Panginoon. Alam niyo po ba yan? Alam niyo, mayroong story sa Bible, sabi niya, tingnan niyo, itong mga prostitute na to, itong mga tax collector na to, itong mga mamamati tao, naunahan pa kayo. Kasi yung mga tao talagang, ramdam na nila yung kasalanan nila, talagang grabe sila, no? Yung conviction ng Holy Spirit. Di ba? Sabi nga sa inyo, one time, itong yung mga kasama nila, motovlog ba yun? Yung rap Papa Star, yung puro tato, Christian na ngayon. And he is so bold preaching the gospel. Nakita niyo ba si Brad Pitt ngayon? Na born again? Nakita niyo siya? Antindi ni Brad Pitt no? Dati di mo maririg, puro kalokohan. Pero tingnan niyo, lately, na born again siya. Si Brad Pitt, kilala niyo, alien? Kilala niyo si alien? Na born again. Imagine that. Tingnan niyo yung talagang kapag tunay na nakaranas ng forgiveness, nandun din yung boldness. Forgiveness resulting to boldness. Pagiging matapang. Dahil kasi talagang forgiven eh. Nakuha niyo po ba? Hello! Iyon, napakabuti ng Panginoon. So tayo pong lahat ay tumayo.